Hello everyone. So i-assemble natin yung ating robot vacuum cleaner. First time ko itong gagawin. Kanina binasa ko na yung manual, so meron na naman akong idea kung paano siya i-assemble. Pero again, first time ko siyang gagawin, so try natin. So ito yung side brushes. Dalawa yan. Ito ulit yung unit. Ito, ano bang uunahin natin? Tingin ko yung battery eh. Okay, so baliktarin natin siya. Side ko na yung brushes. Hala. Okay. Ito yung kanyang water tank. Kasi itong vacuum, meron din siyang, pwede rin siyang mag-mop habang nag-vacuum. Ano nga ba siya ulit? Nakalimutan ko. So sabi, push to the left. Tapos, aangat. Tama ba? Ito, tapos, ayun, tama. So yan, kaya kailangan natin magpasa ng manual. Ito yung kanyang water tank. Kailangan kong tandaan kung paano pa siya tinignan. So yan, yan na yun. So ikakabit muna natin yung battery. So sabi dito, ang battery ay itong part na to. Kita nyo ba? Ito. Mag-focus ka. Ayan. Ang ganda pala ng cellphone ko. So yun. Battery, ito daw siya. Ayun. Ang galing-galing. Ito yung mismong battery. Pag nilagay natin siya, so meron siyang tatlong butas. So i-align lang natin siya ng pag ganyan. Okay. Okay, tingnan muna natin mabuti. So sabi, eto daw merong ganito, yung nandito, yung itatapat sa ito. So, kita nyo ba? Focus. Yan. Kahit pala hindi ko nagamitin yung Canon. Ayun, nag-click na siya. Tapos i-place lang natin siya ng maayos. Paano ba natin siya iayos? Nakakatakot kasi even eh. Walang instruction kung paano mo siya ilalagay. Ano ba? Baka kailangan unahin ko to. Baka kasi masira yung battery. Okay, yan. Ay, sorry. So, medyo na-bend siya, pero kailangan lang, ito pa naman siya. Makapal naman yung wire, so kahit ma-bend siya. And then, ibalik lang natin ulit. Dahan-dahan. Ayan na nga pa siya. Hindi mo na naman siya kailangan tanggalin. So, tama pa.
Ayan. So, nalagay na natin yung ating battery. Next is yung mga brushes. So, yung water tank pala muna. Kung paano natin siya tanggalin at ibalik. Ayun. Yung kanina. Ito yung kung saan mo siya, ano ba? Dito yung kung saan mo ilalagay yung tubig. Mali pala. Ito. So, manipis lang siya. So, kailangan dahan-dahan. Ito. Ngayon, pag binalik mo siya, so, lalagyan mo dito yung tubig. Parang patak-patak lang hanggang sa mapuno siya. Pag binalik mo siya, dahan-dahan lang din kasi sobrang nipis. Sana makaimbento sila ng yung mas malaki. Yung water tank, pero hindi nako-compromise yung performance ng vacuum, ng robot vacuum. Parang ito, ano naman siya, mukhang madali naman. Yung brushes, try lang natin. Brushes. So, kanina binasa ko na siya, pero okay. So, yung brush natin, ano lang yata siya, susuot ng ganito. Tama ba? Yun, okay. Ano lang pala siya, parang plug and play. Square naman siya. Yan. Ano pa ba? So, ito daw water tank. Pwede mo naman siyang hindi ikabit kung ayaw mo namang mag-mop yung robot vacuum. And I think ready na siya. Wait lang. Pakita ko lang pala sa inyo bago natin siya gamitin. Or no, i-charge pala muna natin siya ng as per the manual, 4 to 5 hours. Tapos kung may carpet kayo, ito pala is hindi kinakabit. So this is more on sa mga ano ba? Nablangko na. Yung mga flat surfaces, hardwood, ganyan, tiles. Pero kung mga mahaba yung parang buhok ng carpet nyo, o paano ba? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Dapat tanggalin siya para hindi siya madaling masira. So, pakita lang pala natin yung harap, ibabaw. Nandito yung kanyang, ano bang proper term doon? Dust container. So, kanina nabuksan ko na siya eh. Check ko lang sa manual kung tama ba yung pagtawag ko sa kanya. O, tama. Dust collecting box. So, madali lang naman siya i-open. At ito naman siya, dahan-dahan lang. Ayan. Tapos, yung box mismo. Ayan. Tapos, ito ay nabubuksan din siya eh. Pero ito kailangan dahan-dahanin natin siyang buksan kasi mahirap na masira. Okay, so meron daw siyang side buckle. Okay, ito nga yun. Side buckle. Dahan-dahan. Dalawa siya. Ayan. Ito yung handle. Buksan ba yung kabila? Okay. Ngayon talaga kailangan dahan-dahanin kasi ang mahal niya. Check nyo sa Lazada guys, yung price niya ang mahal. So may filter siya para daw siya linisin. For example, puno na. Ito, binabrush lang siya. Pero ito pwede mo siyang hugasan.
So, balik na natin siya kasi kailangan ko na siyang i-charge. Excited na ako gamitin ang aking robot vacuum. Okay. So, pag tinanggal niyo pala siya, ito yung itsura niya. Tapos, doon sa likod niya, ito yung dito pumapasok yung mga dumi. So, itong mga brush na to, umiikot siya. Tapos, sinushoot niya dito yung mga dumi. Tapos, may hangin na sumisip-sip ng mga dumi. Okay. Ano ba ba? Balik natin siya dyan. Dahan-dahan. Dahil ang mahal. Oh, yung remote pala, ito siya. Kanina na pinindot siya. Ito. Infrared remote. So, ito namang remote na ito, kapag habang nagva-vacuum yung robot vacuum, nililinis niya yung floor. Tapos may mga areas siya na na-miss or gusto nyo siyang malinis kaagad, pwede nyong i-point ganyan na. Kita ba sa camera? Yan. I-point nyo. Kita ba? Yan. Tapos, iyan yung mismong lilinisan ni robot vacuum. O, tapos ito pala yung sa mop. Pagka gusto nyong mag-mop din yung vacuum, robot vacuum, lagyan ng tubig dito, and idikit nyo lang ito. Yan, madikit siya. Yan. So, maglalabas siya ng tubig paunti-unti. Yan. Tapos, ako siguro, mamaya, hindi ko muna itatry yung pang-mop. Gusto ko muna yung pang-vacuum. Tapos, syempre, bago nyo gamitin yung vacuum, kailangan fully charged. 4 to 5 hours, sabi ng manual. Tapos, for example, na interrupt yung charging niya, ang total dapat ng charging time hours pa rin niya is 4 to 5 hours. So, ito yung mismong charging dock. Kapag nalobat na siya, automatic mag-charge siya ng sarili niya. So, kung makikita nyo, merong double-sided tape kasi kailangan ito naka-fix. Tapos, siguro ilagay niya rin sa secured area na yung hindi makaharangan or magagasgasan tong robot vacuum on the way dun sa dock. So, tapos ito siya. Ito. So, again, bago nyo gamitin itong robot vacuum, kailangan hindi naman yung syempre ang trabaho nga niya maglinis ng floor, diba? Pero yung mga for example, yung mga gamit nyo na ayaw nyong mapunta doon sa loob, yung mga hikaw, ganyan, tanggalin na natin. Or any obstruction ba na pwedeng maka-stop doon sa paggawa ng vacuum nung kanyang dapat na gawin. And ito pala, meron siyang yung cable para doon sa remote. Maganda siya kasi hindi mo na pala siya kailangan ng battery. Sa pag-search ko, hindi ko ito nakita na charge lang pala yung remote, which is maganda. So, yan. Gagawa ako ng another video pa para doon sa ating vacuum. Nagamitin ko muna siya. Test muna natin siya. Sa gilid ng box. Check lang natin yung camera. High capacity dustbin, 1 key to start. Tapos high efficiency filter,
May water tank, super suction, tapos syempre may battery siya. Sa gilid, work noise, 55 dB. Rated voltage, 12.8 volts. Rated power, 17 watts. Ito pala, meron din akong malaking vacuum na ayun pang mga sofa naman. Ito, gusto ko lang talaga siya na pang floor kasi pag may nakita akong buhok sa sahig, parang feeling ko kahit kalilinis lang nung sahig ang dumi-dumi niya na. So, at least ito, parang pang maintenance ba ng floor para laging malinis. Hindi ka walis ng walis. Charging time, katulad nga nung sinabi ko kanina, as per the manual din, 4 to 5 hours. Battery capacity, 1300 milliampere. Tama ba? Work time, 90 to, mahaba to, 90 to 100 minutes. So, yung function niya, katulad nung sabi ko kayo na pwede siyang mag-mop, magwalis, and vacuum. So, yan. Excited na ako, pero kailangan muna natin i-charge. Yung box, kailangan, ako ko kasi yung mga box ng mga binibili kong gamit, tinatabi ko, especially din yung mga manual. And, ako, tinatry ko lagi na magbasa ng manual kasi mapoprolong niya yung life ng gamit na binili natin. Kung i-set up natin siya ng tama at malalaman natin kung paano nga siya gamitin din ng tama. Yung maintenance, ganyan, safety precautions. Kaya dapat lagi tayong magbabasa ng manual kasi sayang naman kung bagong-bago yung gamit. Hindi ka lang nagbasa ng manual na sira, diba? So, yun lang guys. Ang hirap kasi maglinis ng bahay. Kaya ako siya binili. And sana maganda. Ayan lang. So, maggagawa pa ako ng isa pang review para doon sa performance ni iSweep S550 Robot Vacuum Cleaner. And kung nakatulong tong video, sana mag-like and subscribe kayo para ma-inspire din ako na gumawa ng marami pang videos. Pasensya na kung hindi pang pro yung video na ito, pero honest review lang naman yung mga gagawin ko. And ayun, meron kayong mga comments, whether good or bad, paki-comment down below. And I think yun lang naman siya. Hindi ko napakita to kanina. On, off, and then yung port. Yeah, I think yun lang naman. Ito yung didikit doon sa dock kapag nag-charge na siya. So, charge ko na muna siya. Excited na akong gamitin. Bye, guys!